Magandang araw, Miss Aya. Ako si Farah, Tubong, Maynila. Sanay ako sa ingay, sa mabilis na galaw ng buhay, at sa mga bagay na lahat kailangang tapusin agad. Pero buwan ng Abril noon, nagdesisyon akong magpahinga. Sinamantala ko ang Holy Week para magbakasyon sa probinsya ng lolo ko sa lugar ng Negros. Matagal ko na siyang hindi nabibisita. Ang huling punta ko roon ay bata pa ako, kaya halos wala na akong maalala. Nasa paanan ng bundok ang bahay ni Lolo, malayo sa bayan. Walang internet, mahina pa ang signal, at puro tanim ang paligid. Pagkarating ko, sinalubong niya ako sa may bakuran. Mahaba pa rin ang buhok niya, puting-puti na, at may hawak siyang tungkod na yari sa kawayan. Abay, tumangkad ka na talaga, apo. Pero, bakit naman pumayat ka? Nakangiting wika ng abuelo ko. Napangiti lang ako. Ganon pa rin si Lolo. Tahimik, pero mapagbiro rin kung minsan. Sa unang araw ko pa lang sa bahay niya, may mga paalala na siya sa akin na dapat ko umanong sundin. Huwag kang magpapagabi sa labas ng bahay, apo, ha. Kung maglalakad-lakad ka man, huwag kang lalampas sa bukid ni Mang Isko. At kung may makita kang kakaiba sa daan, huwag mo nang pulutin. Naiintindihan mo ba? Ilan lang yan sa mga paalala ng abuelo ko sa akin. Pero dahil sa laking Maynila ako, hindi ko masyadong pinansin ang mga sinabi niya. Sa isip-isip ko, normal lang naman siguro iyon sa matatanda. Mahilig silang magbawal, lalo na kung babae ka at galing pa sa syudad. Pero hindi ko rin naman binaliwala ang lahat. Nag-iingat din ako kahit papaano. Sa ika-4 na araw ko roon, naisip kong mag-ikot-ikot mag-isa. Maganda ang panahon, maliwanag ang araw. Bitbit ko lang ang tubig, sombrero at lumang kamera. Gusto ko sanang makahanap ng magandang tanawin. Yung tipong maipapakita ko pagbalik sa Maynila. Sinabi ko kay Lolo na maglalakad lang ako sa paligid. Tumango siya pero sinamahan ng paalala. Basta, bago mag-alas 5, andito ka na, ha. Opo, Lo. Maikling tugon ko. Sinundan ko ang pilapil sa gilid ng palayan. Pakanan, palusong, hanggang sa makarating ako sa masukal na parte ng gubat. Tahimik, ang mga huni ng ibon at kuliglig lang ang naririnig ko. Wala namang kakaiba, pero habang lumalakad ako, napansin kong parang hindi na ako pamilyar sa daan. Wala na ang mga palatandaan na nadaanan ko kanina. Wala na rin ang tanim ni Mang Isko. Sa halip, puro punong kahoy ang paligid. Matataas, malalapit ang mga sanga, at may mga bulaklak na hindi ko pa nakita kahit kailan. May naamoy din akong mabangong halimuyak. Hindi ordinaryong amoy ng mga bulaklak. Parang pabango, pero mas natural. Parang hinahaplos ang ilong mo. Doon ako nagsimulang kabahan. Napatingin ako sa paligid. Tahimik pa rin. Pero may pakiramdam akong hindi ako nag-iisa. Ilang hakbang pa, bigla na lang akong napadpad sa isang lugar na hindi ko alam kung papaano ako nakarating. Sa gitna ng kagubatan, may daan. Hindi sementado, pero malinis. Sa dulo nito, may mga bahay. Maliliit lang, pero magaganda. Gawa sa puting kahoy, may mga tanim sa paligid, at may mga taong abala sa kani-kanilang ginagawa. Hindi ko alam kung anong lugar ito. Akala ko, baryo lang sa kabilang bahagi ng bundok. Pero ang weird, ang lilinis ng daan, ang gaganda ng mga tanim, at parang walang alikabok kahit tag-araw. May lumapit sa aking babae. Maputi ang balat niya, mahaba ang buhok,
nakaputing damit. Bata pa siya. Siguro, kasing edad ko lang. Malayo na ang nilakad mo. Gusto mong uminom muna ng tubig? Sabi niya, maamo ang muka, malumanay ang boses. Umiling ako at nagtanong, saan ba to? Anong pangalan ng baryong to? Hindi sumagot ang babae. Sa halip ay ngumiti lang siya at muling ibinalik ang pansin sa ginagawa niya. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko habang isa-isang pinagmamasdan ang mga taong abala sa kanya-kanyang ginagawa. Halika, may pagkain kami ron. Baka gusto mong kumain. Sigurado akong nagugutom ka na. Aya sa akin ng babae nang muli niya akong hinarap. Parang may sariling isip ang mga paa ko. Sumunod ako sa kanya. Nadaanan namin ang ilang bahay. Lahat ng tao, nakangiti. Lahat nagmamasid. Parang hinihintay ako. Para akong espesyal na bisita. Nang makarating kami sa isang kubo, ay pinaupo niya ako sa balkonahe. Sandali lang ha, ikukuha lang kita ng prutas. Wika niya at nagmadali na akong iniwan. Sige salamat. Maikling tugon ko. Habang wala ang dalaga, panandalian kong inilibot ang paningin sa paligid. Hanggang sa naagaw ng pansin ko, ang isang gwapong binatang nakatayo sa labas ng bakuran, malapit sa puno ng lansones. Gwapo, matangkad kahit na simple lang ang suot niya. Parang may kung anong kakaibang presensya sa kanya't hindi ko maalis-alis ang tingin ko. Hanggang sa nagkatinginan kami, biglang sumikdo ang dibdib ko at panandalian akong nataranta. Hindi ko tuloy alam kung ano ang gagawin ko. Tinitigan niya lang ako saglit, saka siya bumaba. Tahimik lang siyang naglakad papalapit hanggang sa tumabi siya sa akin. Hindi ka taga rito? Mahinahon niyang tanong. Marahan naman akong tumango. Naliligaw yata ako. Naglalakad-lakad lang ako mula sa bahay ng lolo ko. Anong pangalan mo? Farah. Ako si Farah. Ako si Sayron. Makinig ka, Farah. Hindi mo dapat pinapasok ang lugar na to. Bakit naman? Hindi siya sumagot agad. Parang may gusto siyang sabihin. Pero pinipigilan niya muna. Umupo siya sa kabilang dulo ng bangko. Bumuntong hininga. Saka nagsalita. May mga bagay na magaganda lang sa panlabas. Pero kapag nanatili ka ng matagal, hindi mo na basta-basta malalaman alin ang totoo at alin ang panaginip. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Hindi ko man siya maintindihan, pero ramdam kong may ibig siyang ipahiwatig. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Napatingin siya sa akin. Seryoso ang mukha niya. Kung may pagkakataon kang makaalis, ngayon na. Bago pa man ako makasagot, biglang dumating ang dalagang kanina. May bitbit na siyang mangkok na puno ng prutas. Malapad siyang ngumiti sa akin, pero sa gilid ng mata ko, nakita kong tinitignan niya si Sayron. At sa tingin niya, hindi masaya. Parang may galit. Tikman mo to, Farah. Matamis yan. Wala kang makikitang ganyan sa Maynila. Aniya, ngumiti lang naman ako. Kinuha ang mangkok, pero hindi ko agad kinain. Kinutuban na kasi ako sa sinabi ng babae. Lalo na't hindi ko pa naman sinasabi sa kanya na galing akong Maynila. Kaya papaano niya iyon nalaman? Muling nagpaalam ang babae na may kukunin umano siya at babalik rin siya agad. Pero bago pa man ito tuluyang makaalis, nakita ko ang tingin niya kay Sayron. Tingin na may kasamang pagbabanta. Tahimik si Sayron. Tumayo na rin siya na para bang sasabay siya sa pag-alis ng babae. Pero bago pa siya tuluyang lumakad palayo, lumapit siya sa akin. Pakunwari may pinulot sa tabi ko at bumulong. Sapat lang para marinig ko. Huwag mong kakainin yan at huwag kang magpapaabot ng gabi dito.
Mabilis ang pagkakasabi niyang yun. Pero bawat katagang binitawan niya, naiintindihan ko. Matapos ay umalis na rin siya. Sumunod siya sa babaeng nagbigay sa akin ng prutas. Naiwan akong naguguluhan at nagtataka sa kinauupuan ko. Pero maya-maya lang, bumalik na ang babae. May bitbit na itong isang baso na naglalaman ng likidong hindi ko alam kung ano. Para iyong tubig o di kaya ay alak. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nanatili sa kubo kasama ang dalagang nag-alok sa akin ng prutas. Hindi ako makakilos. Parang may bumibigat sa dibdib ko. Hindi ko pa rin kinakain ang prutas. Pero pakiramdam ko, para akong niluluto sa tingin ng mga mata sa paligid. May humahaplos sa bato ko, kahit wala namang hangin. Tumayo na ako. Salamat sa alok, pero kailangan ko na pong umalis. Mahina kong sabi. Hindi siya sumagot. Tumayo rin siya, pero hindi siya kumilos. Nakangiti pa rin, pero para na iyong ngiting, may nagkukubling galit sa ilalim. Unti-unti na akong nakaramdam ng kaba. Bago ako makalakad, biglang may 3 babae ang lumapit mula sa dilim ng mga puno. Mga pamilyar na muka, mga nakita ko na kanina sa paligid ng baryo. Lahat sila, nakangiti rin, pero may gigil sa mga mata. Saan ka pupunta? Tanong ng isa. Oo nga, hindi mo pa nakikita ang lawa. Napakaganda ron kapag malapit ng gumabi. Segunda naman ang isa pa. Hindi ko maiwasang manindig ang mga balahibo sa kanila. Nakakatakot kasi talaga ang mga ngiti nila. Yun bang nakangiti ang mga labi nila, pero ang mga mata nanlilisik sa galit. Bukas na lang po siguro. Naghihintay na po si Lolo sa akin. Hindi ka pwedeng umalis. Putol ng isa, sa mas madiin na boses. Oo nga naman. Hindi pa tapos ang hapunan. Dito ka na kumain. Magkakaroon kami ng piging para sa'yo. Wika ng babaeng nagbigay sa akin ng prutas kanina. Napaatras ako. Sa gilid ng mga mata ko, napansin kong may mga aninong gumalaw sa pagitan ng mga puno. Marami pala sila, nakapalibot. Ang katawan ko, tila unti-unting nanghihina. Parang hinihigop ang lakas ko sa bawat hakbang, sa bawat buntong hininga. Para akong nilulunod sa mabangong usok na hindi ko nakikita. Isang matandang babae ang lumapit sa akin. Nakasuot ng puting balabal, abot hanggang lupa. Anak, huwag ka nang bumalik doon. Dito, hindi ka tatanda. Hindi ka masasaktan. Ligtas ka sa amin. Mabagal at malamyos na wika ng matandang babae. Sa kabila ng katandaan niya, para bang napakalayo ng boses niya sa kanyang edad. Pero hindi ko po kayo kilala. Nanginginig ang boses kong sagot. Kilalang kilala ka namin, Farah. Simulat sa pool, kilala ka namin. Nakangising wika niya. Lumapit sila isa-isa. Papalibot. Paliit ng paliit ang bilog. Sa kabila ng ganda ng mga suot nila at itsura, sa kabila ng mabangong samyong naaamoy ko, kakaibang takot at kilabot ang hatid nila sa akin. Paliit na ng paliit ang bilog. At bago pa nila ako tuluyang maabot, isang malakas na hangin ang dumaan. Layuan niyo siya! Mabilis ang lahat, parang kidlat. Mula sa itas ng punong kahoy, bumagsak si Siron. May hawak siyang parang lumang basto na may itim na tali. Tinadyakan niya ang lupa at may biglang liwanag na kumalat sa paligid. Sumigaw ang mga engkanto, napaatras sila. Maging ako ay napaatras din. Yung matandang babae, napatakip ng 2 kamay sa muka. Parang nasasaktan sa liwanag. Sinabi ko na sa inyo,
Akin siya, habang nasa lupang ito. Sigaw ni Siron. Siron! Sigaw ng isang babaeng mas bata. Hindi ikaw ang may karapatang magtakda ng hatol. Hindi ka isa sa kanila. At hindi na rin ako kabilang sa inyo. Oo, pero may isang bagay na hindi nyo kayang tanggapin. Marunong akong magmahal. Napatigil ang lahat. Tumahimik. Pero ang hangin ay parang bulong ng libu-libong boses. Ramdam ko ang galit ng paligid. Hinila ako ni Siron. Para, takbo! Huwag kang lilingon! Habang tumatakbo, ramdam kong dahan-dahan ang lumalakas ang hangin. Ang liwanag mula sa basto niya ay biglang lumawak. Parang liwanag ng araw. Napaatras ang mga engkanto. Ang iba'y sumugod pa rin. Pero para silang tinataboy nang hindi makitang kung sino man. Sa gilid ng pandinig ko, may narinig akong bulong. Kapag iniwan mo siya, hindi na siya makakabalik. Biglang humawak si Siron sa kamay ko. Mainit, malakas, nanginginig. Para, makinig ka. Pagkalagpas mo sa punong santol, tuloy-tuloy ka lang. Huwag kang lilingon. Kahit anong marinig mo o kahit anong makita mo, huwag mong balikan. Paano ka? Sumama ka na lang sa akin, Siron. Nag-aalala at pangungumbinsi ko sa kanya sa kabila ng hingal na nararamdaman ko. Ngumiti siya, pero malungkot. Wala nang lugar para sa akin sa labas. Dito ako ipinanganak. Dito rin ako magtatapos. Ang mahalaga, ligtas kang makabalik. Magsasalita pa sana ako, pero gayon na lamang ang gulat ko nang bigla akong itinulak ni Siron. Parang may humigop sa akin. Ang paligid ay umikot. Mga kulay, mga anyo, nagsanib ang lahat. Nakita ko ang mga engkantong galit na galit. Isa sa kanila, may hawak na itak. Isang babae naman, lumulutang. Sunod-sunod na sumugod papalapit sa akin ng mga masasamang engkanto. Pero hinaharang iyon ni Siron upang sa ganon ay hindi sila makalapit sa akin. Nang lingunin ko siya, nakatingin siya sa akin at nakangiti. Gusto ko sanang huminto para balikan siya. Pero may bumubulong sa isipan kong dumiretso lang ako at wag nang bumalik pa. Samantalahin ko na umanong tumakas habang hinaharangan niya ang mga engkantong gustong bumiktima sa akin. Sa isang iglap, biglang nagdilim ang paningin ko. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. At nang idilat ko ang mga mata ko, nasa ilalim na ako ng puno ng santol. Madilim na. Naririnig ko ang huni ng mga kuliglig. Tila ba lahat ay bumalik sa normal. Nang hihina ako, nanginginig ang kalamnan ko. Hindi ko alam kung totoo ang lahat ng nangyari. Pero nasa kamay ko pa rin ang peraso ng baston. Yung may itim na tali. Umuwi ako sa bahay ng abuelo ko. Hindi ako naghapunan ng gabing iyon at nagdahilan na lamang ako kay lolo na pagod ako sa kakalakad. Kaya't gusto ko nang magpahinga. Hindi ako nakatulog ng gabing yon kahit nakalabas na ako sa kagubatan o baryo ng mga engkanto. Kahit nakauwi na ako sa bahay ni lolo, ramdam ko pa rin ang bigat sa dibdib. Hindi ko alam kung bangungot lang ba ang lahat o kung totoo talaga ang nangyari. Pero pagising ko kinaumagahan, nasa ilalim pa rin ng unan ko ang piraso ng baston ni Siron. Muli ay bumalik sa alaala ko ang nangyari. Hindi ko siya makalimutan. Yung huling titig niya, yung mga salita niya, yung paraan ng pagharap niya sa mga engkanto, na para bang sanay na siyang isakripisyo ang sarili para sa iba. Gusto ko siyang balikan, pero paano? Hindi ko alam kung paano ako makakabalik roon. Naligaw nga lang ako, kaya tiyak na hindi na ako makakabalik pa sa lugar ng mga engkanto. Lumipas ang 2 araw. Tahimik ako. Hindi ako makakain ng maayos.
At palaging bumabalik sa isipan ko, si Siron. May kung ano ang nag-uudyok sa isipan kong gustong gusto ko talaga siyang makita ulit. May bumabagabag ba sa'yo, apo? Tanong ng abuelo ko. Wala naman po lolo. Maiksing sagot ko. Kung ganun ba, bakit parang ang lungkot mo? Para yatang hindi ka mapakali nitong mga nakaraan. Teka sandali, baka napuntahan mo yung mga lugar na hindi dapat. Ngumiti lang ako. Ayokong pag-usapan. Hindi ko rin alam kung maiintindihan niya. Kaya't nagsinungaling na lamang ako at sinabing, hindi. Kinabukasan, hindi ko na talaga kinaya pa. Nagpaalam akong maglalakad-lakad. Kunwari, gusto ko lang sumagap ng hangin. Pero ang totoo, babalikan ko ang gubat. Baka sakaling makita ko si Siron. Baka may paraan siyang makalabas din. Baka hindi pa huli ang lahat. Pero pagbalik ko sa lugar na pinuntahan ko nung nakaraan, wala na ang landas papunta sa baryo ng mga engkanto. Nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Nilagpasan ko ang puno ng santol. Tahimik. Wala akong naririnig kundi yapak ako at ihip ng hangin. Paglipas ng halos 1 oras ng paglalakad, bigla akong nakaramdam ng panlalamig sa batok. Hanggang sa isang boses ang narinig ko na siyang labis na nagpagulat sa akin. Bumalik ka. Hindi mo na siya maliligtas. Boses ng isang nakakakilabot na nilalang. Sa takot ko ay mabilis akong tumakbo. Pero sa bawat takbo ko, napansin kong parang paikot-ikot lang ako. Hindi ako makalabas. Laging bumabalik sa punong may marka. Laging pareho ang tanawin. Takot na takot ako ng mga sandaling iyon at hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Tuloy ay nagsisisi ako kung bakit pa ako bumalik sa lugar na yon. Subalit, gayon na lang ang pagkagala ko nang biglang lumitaw si Siron. Bakit ka bumalik? Hindi ka na dapat narito. Tanong niya na halatang balisa. Hindi kita maiwan. Akala ko ligtas ka. Huwag ka nang magsayang ng oras para. Dito, may mga patakaran. Kapag tumawid ka ulit sa lugar nila, may bisa na ang tawag sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Nararamdaman ka na nila. Tumingin siya sa paligid na para bang may naririnig na kakaiba. Makinig ka. Wala na tayong oras. Hinawakan niya ang kamay ko. Ramdam ko ang panginginig ng kamay niya. Lumindol ang lupa. Pinigilan ko ang hininga ko. At sa likod ni Siron, may mga aninong lumitaw. Tumatawa. Mga babae at lalaking may kulay gintong mata. Ang iba, wala ng paa. Yung isa, lumulutang lang. Ang babaeng iyan ay hindi sa iyo, Siron. Siya ay isa sa amin. Sabi ng isang boses. Hindi siya para sa inyo. Sigaw ni Siron. Hindi mo kayang labagin ang batas ng mga tagapagbantay. Mas pipiliin ko pang mamatay kesa isuko siya. Lalo akong napatitig sa kanya. Parang mas lalo ko yatang pinahirap ang sitwasyon. Pero hinawakan lang ako ni Siron. Pinikit niya ang mga mata niya. May sinasambit siyang wika na hindi ko maintindihan. Biglang lumiwanag ang paligid. Sa sinag ng araw, sa tapat ng hangin, ibinabalik ko siya sa daigdig ng tao. Naramdaman kong hinihigop na naman ako ng liwanag. Para akong iniaangat mula sa lupa. Sinubukan kong humawak sa kanya. Sumama ka na sa akin. Pagsusumamo ko kay Siron. Pero gaya noong una, tinulak niya lang ako ng marahan. Hindi ako pwedeng sumama. Dito lang ako nababagay. At sa huling saglit bago ako tuluyang lamunin ng liwanag, nakita ko silang sumugod sa kanya. Ang mga engkanto, parang mga aninong hayok, tumalon kay Siron. Tinamaan siya. Iyon na ang huling nakita ko bago ako tuluyan nawala ng malay.
Pagkamulat ko, nasa gilid na ako ng bahay ni Lolo. Madilim na. May mga tao sa paligid. Nag-aalala. Tila may ilang oras na akong nawawala. Pero hindi iyon ang iniisip ko. Ang iniisip ko, kung buhay pa ba si Siron at kung kailan kami muling magkikita. Pero magmula noon, hindi ko na nakita kailanman ang binatang engkanto na si Siron.